What's up, Mami? And me! Samahan nyo kami ni Bella sa aming day in my life dito sa probinsya. Kahapon nga ay natulog kami sa bahay ni Tita Angel. Tapos maagang-maaga nga umuwi ako sa bahay namin para asikasuhin nga yung mga alaga kong hayop. Sinama ko nga yung auntie ko dito. Siya nga yung pinag-video ko dahil kukunin ko nga yung puso ng saging. Kailangan na nga rin talagang kunin ito kasi malayo na siya sa bunga niya. Para daw mabilis nga tumaba yung bunga. Sobrang taas nga mga kamami and me. Hagdan nga yung ginamit ko para lang mabot ko yung puso ng saging. Ang sarap nitong ulamin mga kamami and me. Tapos sahugan natin siya ng inihaw na isda. Wow. Tamang-tama, may tira kami kahapon na inihaw na isda. Unang tira pumalag. Pangalawang tira sumama pati yung tabas na hawak ko. Nahulog na yung puso ng saging. Parang yung puso ko nahulog sa'yo. Chawet! Nagkalat na tuloy ako dito. Madali lang naman ang maglinis basta may time. Sa ngayon, enjoyin ko muna na nandito sila auntie. Once in a blue moon lang sila pupunta rito. Kumuha na rin kami ni auntie ng saluyot. Ihahalo natin dito sa puso ng saging. Puro butas nga yung dahon na nakikita ko sa saluyot. Pero si auntie, wag ka. Ang ganda ng mga natalbos niya. Pagkatalbos ko, pinakain ko na yung mga aso at naligo na rin ako. Bago kami babalik sa bahay, nakaligo na ako, palis na kami ni auntie. Dala ako ng shades dahil yung mata ko lumuluha sa liwanag. Tamaan kasi kahapon ng supot ng fudgy bar. Napuruhan yung mata ko kaya masakit sa liwanag. Parang may puwing sa loob. Sa mga oras na to, okay na yung mata ko. Bumili ako kaagad ng gamot kaya okay na yung mata ko. Ang ganda talaga kapag meron kang taga-video. Kuha lahat ng moves. Nakamaniobra na nga ako. Pinasakay ko na si auntie. Nahatid ko na si auntie sa bahay ni Tita Angel. Bumalik ako dito sa bahay. May nakalimutan kasi ako. Yung mga aso namin talagang nakabantay sila sa harapan. Nakarating na rin ako dito sa bahay ni Tita Angel. Ito na yung nakalimutan ko sa bahay. Yung doctor set na laruan ni Bella. Gusto ko kasi ma-enjoy niyang laruin ito na may kasama siya. Sinalubong ako ni Bella. Tuwang-tuwa siya dahil nakuha ko na yung doctor set niya. Pagkapasok ko, nakita ko sila. Naglalaro na sila ng pinsan niya. Sa araw na to, masaya nga silang naglaro. Nag-aaway sila pero nagkakabati rin. Nasikaso ko na nga yung puso ng saging dahil maproseso nga ito. Kailangan kasi tanggalin yung nasa gitna na matigas para hindi sagabal sa pagnguya. Pagkatapos, ilalaga nga muna para hindi mapakla. Pagkalaga, pigain ng kaunti. Tapos ilalagay ko na nga lang muna ito sa ref dahil kakain nga daw kami sa Jollibee. Di kami na-inform kaagad bago namin to inasikaso. Pero hindi naman ito sayang dahil ilalagay lang natin sa ref at uulamin na lang nila mamayang gabi. Nakagayak na nga kaming lahat dito at naghahanda na para pumunta sa Jollibee. Sinakay ko na nga yung pinya sa tricycle. Napabili nga si auntie dahil galing nga daw ito ng San Guillermo. Basta galing nga daw ng San Guillermo, masarap nga daw yung pinya. Pinauna ko na nga ring sumakay si Bella. Dito na kami sumakay para sama-sama na nga kami. Kakain nga lang tayo sa Jollibee tapos uuwi din. Nandito na nga kami sa Jollibee. Umorder nga si Tita Angel ng steak with Coke float. Kung bumili ata ito, syempre meron din tayong 8 pieces bucket chicken joy. French fries na paborito ng mga bata. Nagpi si Bella pagkatapos namin kumain. Kaya dali-dali kaming pumunta ng CR. Dahil tapos na rin naman kaming kumain, naghugas na rin kami ni Bella ng kamay. Dahil naubusan si Jollibee ng tissue, buti na lang meron kaming baon na bimpo. Bumalik na rin kami sa taas pagkatapos namin mag-CR ni Bella. Sa taas nga pala kami pumwesto dahil pang maramihan nga yung lamesa dito. Tapos yung CR nila nasa baba. Yung CR dito sa taas pang empleyado. Nakabalik na nga kami ni Bella dito sa may table namin. Tapos na kami kumain. Thank you Lord for this day. Maghihiwalay na yung magpinsan. Susunduin na nga sila dito sa may Jollibee at kami naman ni Bella, uuwi na kami sa bahay namin. Bye-bye!